Again, mag-isgot ko may tungkol sa naadya sa article kanang gitawag og nagatuo kami sa Santa Iglesia Katolika. Mag-isgot ta may tungkol sa true church. True church. Wala. Okay. Brad, nga naman nga mag-isgot man ta true church, na pwede naman ta og church na atong isgutan. Ano butangan ba jud og true? Ano butangan ba jud og true? Tungod kay kung mag-isgot ta og church lang, how ba kayo ang church karon? Basta ba yan, mag-discuss ko dili ang nasa yung una-una kay guys, God ni siya baptist. Guys, God ni siya Iglesia ni Cristo. Guys, God ni siya ang Seventh-day Adventist. No! Nag-isgot ko, or mag-isgot ko, mahitawon ni gitawag na to, true church, matuod nga iglesia, matuod nga simbahan. Ang pagkala, unsahan ang matuod nga simbahan? Asa may matuod nga simbahan? Kita, hindi mo kita Katoliko. Di ba? Bago ko dito, nga ang matuod nga simbahan, Katoliko. Unya na may giingon nila, sayon kayo ang pag-angkon. O sa lisod, ang lisod, ang pagpamatuod. Mo na yung atong pamatulan niya nun, kining mahitungod sa true church. Ano may ginaingon? Ang mga Pilipino mundo kay mga palaban. Ang papinda naman ang word na palaban sa Tagalog? Kanabang dili dahil mapapildi. Muto, maron? Inanak mo ang karakteristik sa mga Pinoy. Pag mabot ang sports, ang mga Pinoy, di panuplikon. We have our gold medalist sa Olympic. Si Heidelin Diaz, niya nakagold ba si Carlos Tulo? No? Kung mag-isgot mo tayo boxing, way laing nakuha og 8th Division World Champion, Manny Pacquiao, Pilipino. Grabe ka mga high-tech ni mga Pinoy. O kaya ba mo, even sa religion nga side, ang mga Pinoy di po kuno magpaalkansik. Dito mo sa Amerika, in the year 1830, adun ay ginganlan o Joseph Smith. Ang pamilya na maron? Matong pa ni Joseph Smith, kipakitaan kung siya ang panghil. Brothers and sisters, usa ka Amerikano ba? Namatol pa niya, di pakitaan siya o anghel. Sa iyang prophecy, di ko siya, muabot ang panahon nga ang tao, gulmon umahon ang dili sa pagkaon o sa tubig, kundi sa pulong sa Diyos. Walang dibuhat niya, samtang dito siya sa usa ka dakong alasang, daw ni silaw ang misilaw ang alasang, o ang anghel sa Ginoo ipakita kanila og ingon Joseph, tukura pagbalik ang akong simbahan, pagtawag og 12 apostolos. It was 1830 na itahok. O sa iba ni Joseph, nagtukod siya iya kaugalingon ng simbahan. O mauna karon ang gitawag og Mormons. Dili Mormons na? Mormons, or the Church of Christ in the Latter Day Saint. Pamilya naman? Ano ka magkakaulat to? Basta kamot na din sa iyong kapod nga naka-long sleeve o white, naka-placard o black din. Mormons. 1830. Ano natungkod na? Kaya matod pa, gipakitaan o anghel. Sus, wala nakaabot kung 20 katuig ang nilabay. Ginabuhan si Joseph Smith. Niingon niya mo sa katao, ay ikaw gipakitaan kang anghel. Ako dyan, kay propeta ko. Taga-US Gapon. 1840, ito mo. Kanang gatukod sa SDA, Seventh-day Adventist. Nagisugda ni William Miller, gi-continue ni Ellen Goldwhite. Niyo si Ellen Goldwhite, ay sus, ikaw ipakitaan ng mga anghel, ako dyan, kay propeta ko, sa US, no? Sus, karon kaya mga Pilipino, kay maganahan malupig. Di ka na malupig eh. Di atong 1914, niingon ang usa ka tawo nga Pinoy, ay ikaw ipakitaan ka anghel, ikaw usa ka propeta, ako dyan, kay anghel ko.
I am the last messenger of God. Nga nagtukod po siya kaugaling mo simbahan ni atong July 27, 1914 ngadto sa punta sa Taana, Manila, in the person of Brother Felix Manalo. Tukod siya INC. Labuan ang mga Amerikanos Pinoy. Ay, gipakita ang anghel, propeta ako dyan. Kay anghel dyan ko. Taga Manila to. Pero pag-abos, Mindanao. Haoy. Ha? Manong ipapahaman siya. Ingo siya, ikaw, anghel na ka. Ako dyan. Anak ko sa Diyos. I am the appointed son of God. Kinsa man eh. Idagalig sila doon. Ya salamat sa Diyos, huwag ka daw. Si Kimuloy. Ingo siya, ikaw ang hero ka. Ako dyan, I am the appointed son of God. Tungkol po niya gawin ng simbahan. So, gilabuan niya po ng Pinoy. Kapi ni mga Pinoy yun. Di po yung palapit. Ingo siya, ikaw ang hero ka. Ikaw po appointed son of God. Ako dyan, I am God. I am the divine supreme. Kinsa man eh, nagtungkol niya ikaw galing yung ginalian. Tuwas dinagang island. Kapamilya ni sister, kada maggatungkol sa PBMA. Kapamilya mo PBMA? O sabihin mo PBMA? Uy, dili na mao nga pastor, burot, membro, alaon ha? Philippine Benevolence Missionary Association, mga kilala, no? PBMA. Imo sa I am the kato. Appointed naman to. Ako yun, the divine supreme. Dito may bakuhay sa Surigao. Gi-invite mi dito sa pare. Nagtong mi dito sa Surigao. Doon kaya sa ginagat diyan, no? Kaya, nagtalaw ang pare nga, Paul Brand, at doon balik na dinagat, dito mismo sa PBMA. Pero alam ka ba, mga ang PBMA, ginagawa mo ng PBCM? PBCM, kapamilya mo ron? PBMA, naalam mo yung siya grupo, PBCM, Philippine Missionary Christian, no? PBCM, Christian Missionaries, na sakop sa una, nagtungkol po niya kaugaling ng simbahan. Gani, ang founder sa PBCM, nagsunog siya kaugaling dito sa Plaza Independencia, dito sa Cebu. Kaya mo sa ayaw ko yung hikusa, kaya ako sa tulong adlaw, mabanahaw ko. Nagsunog yun, gasolina, balita na sa unang panahon, no? O kalong isa gino, abot na lang, pilang ko, huwag ginawan pa. Nagsunog sa kagaling yun, huwag mabanahaw. Meaning, piki. No. Ano na balik ka sa church? Kung sa may punto atong inyong gishare, Brad, akong gishare to, tungkol kay, ang inyong makitaan, na sa atong panahon karon, taghan tayo na ang nag-angkon niya kami maoy tungkol ni Kristo. Pwede kamo, masige mo basa-basa sa Biblia niya, kinaugaling mo yung pagsabot, musuot mo sa iyong kwarto, di mo mukhaon ng tulong adlaw, inigawas niyo, kanin mo propeta. Magtungkol na mo kaging mo pagaling mo simbahan, manakabala mo pagaling. Ha? Dali naman kayo magtungkol ng religion, kabaw mo sa rin kinahanaman mo, kinahanaman na ka at least na po kamong members. Kung niya mo nang iparegister na ito sa Security Exchange Commission, magita ka og word niya sa Biblia, kinilang akong gamiton tungkol simbahan, gusto maging malangit ni mga tao. Kung magalidahan ni simbahan, tungkol ko, Surbol Church. Ito na register sa Security Exchange Commission. Surbol Church, na tungkol niya itong Pebrero 9, 2026. Nilagdaan sa mga founders. Nasa imo ka galing simbahan, hindi ko ma-suko na ito rin. Tali kayo. Ang problema, isa ilang magtungkol, ilan yung gipaangkon sa Ginoo nga sa Ginoo daw. Kaya naman, kaya nagdapan sa pangalan ni Kristo. O nang napoy doon ang pangutasan na nun, niya, ang may natutupag una. Igo na ba, nga ako sa kasimbahan nagdala sa pangalan ni Kristo, aron maila nga kang Kristo?
Ikaduha, importante ba ang simbahan alang sa kaluwasan? Ari ka sa una. Again, igo na ba nga ang simbahan na nagda sa ngalan ni Kristo aron atong maila nga Kristo ni? Igo na? Pag nakaw ni unahan, kita ka, Iglesia ni Kristo. Ka Kristo ni. Kay Iglesia ni Kristo mo. Sus, karoon kay pag-itos unahan mo, kita ang buka, gi-English mo, no? Ang Iglesia ni Kristo, gi-English? Church of Christ. Kang Kristo mo ni. Dami Church of Christ mo kasi mahal. Pag ito naman ni masunahan, Church of Christ mo, pero na UOP, UCCP, United Church of Christ in the Philippines. Pag ito naman masunahan, kita ang gawin. Iglesia sa Diyos. Pagkadaghan Amaw na na. Igo na ba ako sa kasimbahan magdasa ka na ni Kristo kang Kristo na? Dili. Dili sa pangalan. Kaya bisan ang usa ka kini, tubig. Sa amin pa din, no? Ako ni nagsiyon ng siprali. Butangan na ko og Coke o Coca-Cola. Pautan na. Nahimo ba Coca-Cola? Dili. Kay dili ang pangalan mao'y nakapatinuod sa usa ka butang. Sa samang paagi, dili ang pangalan mao'y nakapatinuod sa simbahan. Kung mo ba kayo nakapangan kang Kristo na din? Sa mga langit, sa University of Rizal. Di ba na University of Rizal? Na ano? Abang ka na. Kay University of Rizal na na. Sa Rizal ba nagtukod niya na? Dili. Sa history ko yung tanaw ng mga Arellano ang nagtukod sa University of Rizal. Why kalabutan si Rizal? Pero sa kanan ng University of Rizal, kang Rizal ba na nasa eskwelahan? Dili. Sama pa adi, sa daing itong Analuhiya, inig-ulit nyo sa inyong balay, magtukod po kang tindahan. Kailangan ka kasi ka talikis mo ng patsulo. Nalali mo tindahan, di patsulo. Amaw ka na, katubang tindahan, kapatsulo na to? Dili. Ang pangalan, wala makapatinuod sa usaka, buta. Nakuha ba niya ang bulto? Nga kung maligishare ito kung kailang idaghan ka, anong reliyon ka ron, nagda sa pangalan ni Kristo, pero why connection ni Kristo? So, dili, pangalan. Gani, ang atong Ginoong sa Kristo, ano na yung pahimagno? O sa may pahimagno? Sa Mateo City 21 nga to sa Mayores. Diingon si Kristo, pagpantay ka mo. Kaya sa atong ngalan, daghan ang muanhin. O yan, ingon si Kristo, sa Mateo City 21, daghan ang pagtawag ka na mo, Ginoo, Ginoo. Apat dili ang tanan na natawag ka na mo, Ginoo, makasulod sa kinganikan sa langit. Patay ka na, kay daghan tayo karon, puros na da, kuya kahimagno ni Kristo. San Mateo 24, 4-5, kama 24 niyo si Kristo. Sa ulahing mga adlaw, daghang mga binig ng mga propeta na magdala-dala sa akong pangalan. Ugnay ka po na sa akong panahon karon. Daghan na kayong nagtukod o ginagagaling mo si Mahadji pagkanlan nila o ngalan ni Kristo. So, dili sa pangalan. Ha? Dili sa pangalan. Kasi na kung mata ninyo? Dili sa pangalan. Now, kung sa malang pagtulunan sa simbahan kabayan sa True Church, ang simbahang Katoliko nagtudlo na si Kristo nagtukod o usalamang kasimbahan. O kung saan yung simbahan na, wala lain. Ang Santa Iglesia Katolika. O ganong gitungod ni Kristo kaya simbahan, aron sa katuyuan na kini mao'y mo padayon sa iyang maluwas ng misyon. Kay kuwak pa nagtukod si Kristo o simbahan, kinsa may magsakyaw nato din sa Pilipinas na kuha naman sila matay nato sa Jerusalem. Ang simbahan mo iyang gisugo aron sa pagpadayon sa iyang maluwas nun nga misyon. O bakit pa sa itong Catechism of the Catholic Church, CCC, paragraph 846 to 847. Lingon ang ato ang katekismo. Kining CCC, wala mo na dato sa motor na. Libro ni sa Katoliko. Mga pagtulungan na ito, lingon niya sa CCC 847. Na ang tanan ng mga Katoliko o ang tanang tao na masayon na si Kristo nagtungkol ng usa
apan magdumili sa iyang kaugalingon sa pagsulod ni ini, mamiligro ang iyang kalan. Extra ecclesia nullia salus. Outside the church, there is no salvation. Muna pagtulong sa kasimbahan. Pero brad, may pero na yun ito automatic. Katong mga tao, mga naswa sa tuloy ko. Sa 847, di ko na simbahan. Apan, sila ang nagkinabuhi, subay sa Ebanghelyo ni Kristo. Apan wala masayos sa mga tuuran. Nahisakop sila sa simbahan spiritually. Gitawag na sa simbahan ng invisible ignorance. Wala masayos. Pero puta na. Nakabay, gano'n ni si Sistina. Ang pamutan na. Nakabay mga tao pero na ignorante yapon. Batong pa, to be an ignorant is a choice. Choice na yung puno lang na mahimot ang ignorante. Ano man, almost everything na anas sa internet. O sa ka-click nimo, nabay mga cellphone, inigulay nyo sa inyong balay kung nabay internet, type nimo sa Google, Google, who founded the Catholic Church? Even Google will answer you. Mayroon si Google, Jesus Christ. Pagkakala si Google, kasi nagtungkol sa mga simbahan na inyong makita sa inyong damit. Para po kung kain mo at tumo, bisita sa inyong balay. Na mo hindi ka, tuba. Again, tinaw tayo. Kung ang kanan nga matuuhon ka na sakop sa simbahan, dili po magsalig. Ay, naanalay ko sa true church, sa pa, luwas na ko, pwede na ako walay buhaton. Dili. O sige ko sa true simbahan, kung ang kanan nga matuuhon ka na sakop sa simbahan, kinahanglan kitang mula hutay. Kasama no? Kinahanglan tang mo lahutay na naman. Kaya sa San Mateo 24:13 si Kristo ngayon, ang mulahutay maluwas. Ang di kalahutay, maligtas. Ha? Importante kayo ang paglahutay. Dahil ka sa tinuod, maunang kinahanglan ng maninood. Naatas tinuod, kinahanglan ng maninood. Dahil sa simbahan ang tanang kahimanan anong tamaluwas. Naatay mga sacraments, sa simbahan. Kung nalagito mo ni Kristo yung simbahan, aron ma-avail na ito ang kaluwasan. Maulang ka, subok tayo pala noon na usang Katoliko, mihawa sa iyang pagtuong Katoliko sa iyong anak na kasayon. Kaya mo sa mga first martyr, isa yung first Filipino saint sa Pilipinas. Isa? Yes, katikista na siya. Katikista na eh? Katikista na. Si San Lorenzo Ruiz di Manila. Kaya mo si San Lorenzo Ruiz di Manila sa dihang padong na siyang pakyon niya to sa Japan. Giingnan siya sa iyang prosecutor. Pwede kang maluwas. Pwede kang mabuhi. Isalikway ang imong pagtuo. Kita ba to? Mura na yan. Okay. O kita to ano? Okay. Mauna din na. Pero sa ito bang San Lorenzo Ruiz, may siya. Bisan pa kung na ako'y usa kaligo kakinabuhi. Andam kong mamatay sa usa kaligo kay kayon tungod kung alam sa Ginoo. Even I have 1,000 lives, I am willing to die 1,000 times. Grabe nga pagtuo na. Uy, grabe nga pagtuo ba? Huwag ka niya buhi iyang pagtuo. O sa iyang pagtuo, pagtuo ka to, liko. Pero subok pa ng doon, kaya dahil sa itong naisol ka nun ang, dali na tayo mabuhi sa iyang pagtuo. Maulit pang hingon din niya. Tagayloan ng 2 kilong bugas. Tulong kalata sa bigas. Pagkapinan pa siya ng 2 kaputos na noodles. Ay, adtumunay. No, imo mga anak, imo na inon, adtumunong. Hala, lukso-lukso mo dito. Ako na yung pasayos ba? Kaya gusto ko nga maligpun ka sa itong pagtuo. Nga no matter what, dili na itong ikaulaw ang itong pagkakato, liko, taas noo.
imong Katoliko. Kung nakabantay mo sa mga SFD nga sakop sa iyong parokya layo dire, barangay, sa SFD ba? Sa parokya. Proud kayo naman si suot na, brano? Proud to be a Catholic. Grabe, di man talak na. Ganun di man talak na tungkol kay garbunin ako manaan ka sa batuon kasi bahan. Proud ba mo yan, ha? Ha? Proud mo ilang uban magbutang-butang. Buta na taon, ayun ay ba? Dito ko, way back 2016, naghandol ko formation sa SMI dito sa Hagna, kanang Mariana Hagna, bukid ka na, eskwelahan niya, Catholic school, pero naglapi niya ang mga IFI. Kanang IFI, katulog mong IFI? Mga Iglesia Filipiniana Independente ba? Mga Catholic sila, pero Filipino Catholic, hindi sila mga global Catholic. Ilang pari, video, nabalakod na sa Talibon, na praise na ako sa manito. Sa kanila po, St. Joseph ang parokya nila, St. Joseph po ang parokya sa Atua. Panihan, wala na usahay, maglibong kayungan man ang pista, maglibong ang mga tao, asa bang kumusunod na yung posisyon? Asa may Katoliko, kanang IFI ba? No? Proud ba na sila ng IFI sila? Anong proud na sila? Ilang mga balay, pagplastira na nilang flag. Ang Iglesia ni Cristo po, ilang mga balay, pagbutangan ng ikarangal ko na ako'y Iglesia ni Cristo. Kita po, isip Katoliko, kung saan mo po na itong pagka-proud? Putangan sila na ito, oh! Altar o kuros o imahe, alam mo ang panibalay. Usahay, di naman ang puputang niya, mahandong magkaparutangon. Uy, bisita na po, hindi ko na po pastor, may puso na galing. May puso. Kaya dili na proud sa iyo mga Katoliko. Proud na mo, proud. Handong na mo pangutang noon. Karoon kaya handong. Kaya nagtukod na nata. Amen ba? Again, dili sa kanan. Mailahan ang makuon nga ba? Kung dili sa kanan, sa unsa di ay? Ha? Sa unsa di ay? Duha ang butang na mailan na to nga ang simbahan, tinukod ni Kristo. Una, kinahanglan niya tinukod ni Kristo. Ha? Ikaduha, diha sa iyang timaan. O sa timaan ng simbahan, the four parts of the church. At ang nagdidiklan, gano'n ay sa higay mo simpata. One, holy, Catholic, and apostolic. O sa, santos, katoliko, apostoliko. O ang timaan sa simbahan. Now, alis sa tauna. Kinahanglan ang simbahan, tinukod ni Kristo. Karon, ang claim sa atong simbahan, diba lang tayo kung ganyan? Kinsay gitukod ni Kristo? Ang Katoliko. Sa hindi ba nandun, ang magpuriba. Makapuriba ba ta? Na ang simbahan Katoliko gitukod ni Kristo. Ha? Makapuriba ba ta? Na ang simbahan Katoliko gitukod ni Kristo? O sa mga mga itong pag-ila na ang simbahan gitukod ni Kristo? Atong basahon niya sa Mateo 16, versikulo 18. Kaya si Kristo ang mismo ang namulong na ini. Sa Mateo 16, 18. Niingon siya nga ito ka Pedro, busa sultihan ko ikaw. Ikaw sa Pedro, o sa ibabaw ni ining bato, pagkatukuron ko ang akong iglesia o akong simbahan. Ang mga tanan, si Kristo niya ay mismo ang magtukod. Asa niya itukod? Asa mo niya itukod? Sa ibabaw sa bato. Kinsa na bato? Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro. O sa ibabaw ni ining bato, pagkatukuron ko akong simbahan. Asa gitukod ang simbahan ni Kristo? Ngadto kang Pedro. Mailan na inato ang simbahan matuod kung kinigitukod ibabaw ni San Pedro. Kaya ang pulong na Pedro sa Latin na pinulungan Petros na sa Bisaya ni Ana gigamit ang word kung atong gamiton ang literal na translation dun sa pulong na Pedro na Bisaya, bato. Pero dili basta-basta na bato. Batong bantilis. Ano mo nawaron? Na third? O sa mga batong bantilis din, likod na pundasyon. Ang simbahan na gitukod ni Kristo, gitukod niya sa likod na pundasyon. Kinsa ang pundasyon? Si San Pedro. O magaling sa San Mateo 7:24 at 26. San Mateo 7:24 at 26. Diingon si Kristo, ang tao nga maalamon magtukod sa iyang balay. Asa palibutan sa iyang, asa ito pa niyang balay? Ngadto sa usa ka dako
Bato na natay kanta kalikod sa banto. Apanagtaw nga paalamon. Diba? Hindi na mga kanta? Nakatukod sa iyang balay, sausakan akong bato, bisan sa kusog nga unos, ug walay hulong nga ulan, hangin nga makusog magpabilin, kini nga dili matarog. Mga isuon, ang simbahan nga gitukod, o ang simbahan nga gitukod ni Iso, gitukod niya sa patukaran bato nga mao sa San Pedro. Maulang, bisan usay ka ni kamo, naisaan ni Kristo. Sa Mateo 16:18, saan ni Kristo mingon siya, busa sultihan ko ikaw, mingon sa Pedro, o sa ibabaw ni bato, pagatukuron ko ang akong simbahan. O bisan gani ang pultahan sa impierno, dili makalupag din. Ang simbahan na gitukod ni Kristo di ay, dili mawala, dili mahanaw, dili mabungkag, magpadayon hangtod lamang sa ni Kristo sa Mateo 28:20. San Mateo 28, versikulo 20, ingon si Kristo, yung hinugdumi, ako magauman kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Muna nga ang simbahan, kagitungod ni Kristo, dili o dili jud mahanaw, mula huntay kini hangtod sa kahangtunan. Muna nga kung adunay mo ato sa inyong panimalay ng brad, sister, na ami iwanin ni mo. Pangutan na rin, kung sa iyong dominasyon nga, kung sa iyong dominasyon, sister, o kung sa iyong religion, diba, masukpo naman na sila, pangutan noon? Masukpo. Ang pili man religion ang iyan, diba? Na kami dinig ang magwali, kami ni Kristo. Dili man religion. Uy, kung sa iyong religion, nasa sa Pablo Leon, ang kadako sa among tinago, nga mao si Kristo, kadako sa tinago sa religion, 1 Timoteo 3:16, na may tinuuhan, nagiwalay sila sa Pablo. Kung ay importante kayo na, makibagtagin. Asa gitungkod ang simbahan ni Kristo? Ngadto kang San Pedro. Bawala ang simbahan nga walay Pedro, piki na simbahan. Sister, brother, ang simbahan nga walay San Pedro, piki na simbahan. Matungkol Saint Ansel, usang ka church father na siya, Obis Petrus Ebe Ecclesia. Asa na si Pedro, tuwa usap ang simbahan. Kaya ng panahon na naghana kayo nag-claim na katoliko po ni Brad, pero wag kami na koneksyon sa Santo Papa, pipi na. Kaya sige ko, Obi Petrus Ebe Ecclesia. Asa gani si Pedro, tuwa ang simbahan. Asa gani ang Santo Papa, tuwa ang simbahan na gitungkod ni Kristo. Dili pwede may koneksyon. Kinahanglan na agad may koneksyon panahon. Balik sa panahon sa mga apos. Tulis. Balik ko na ko. Asa gitungkod ang simbahan ni Kristo? Ngadto kang San Pedro. Kana mo nga simbahan, nga nagwali ka nun, huwag manitaw na sila dinlig otoridad. Huwag na sila Yahweh sa gingharian sa langit. Kinsa naman na Yahweh sa gingharian sa langit? Ang katulikura. Anong katulikura man? Kailangan man niya sa San Pedro. Si San Pedro may hatagan o? Yahweh sa Mateo 16:19. Ingon ba ito Sister Brad, puros ng Mateo kan? Puros ni Mateo kay kumagisgot ang kingdom sa line up sa mga early church fathers. Kumagisgot kayo ang kingdom. Swito kayo sa San Mateo niya na? Mau magaling na asubod ni San Mateo sa line up. Nagisgot siya genealogy. Linya sa mga pamilyar pa na, kung minister mo, makakapali mo ba? Makarelate mo. Labi na, panahon bitaw sa Tigbasko, basahon bitaw mo ang kagikan. 14 kakaliwatan, lain 14 kakaliwatan, lain 14 kakaliwatan. Yung mga sayon, bakit mga sister, no? Sa Mateo 16, si Kristo maingon, o gihatag ko kanino ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Unsay imong idilik din sa yuta, idilik ngadto sa langit. Ug unsay imong itugod din sa yuta, itugod usab ngadto sa langit. Kinsa gitagan ni Yahweh? Si San Pedro. Mo na delikado kay nang protestante kanya sige panaway ni San Pedro niya siya ra ganoon sa Yahweh. Abot mo dito na kas gawas. Di ka pasudlon. Ang Yahweh ay
authority. Otoridad. Adunay gahom. Unsay inili hindi sa kalibutan, hindi sa langit. Ayaw baliha, wala ni mo si Kristo. Unsay gitungod sa langit, itungod sa kalibutan. Wala. Klaro kayo ang word ni San Kristo. Unsay imong idili, dili sa yuta, idili na to sa langit. Sa lain na version, gigamit ang term na unsay gapuso nimo sa yuta, gapuso sa langit. Unsay pagabadbaran nimo diri sa yuta, pagabadbaran dito sa langit. That is clearly stated, the authority of the church. Hindi sa simbahan, ang simbahan niya gitungkod ni Kristo. Kung sa simbahan na, wala eh. Kung sa simbahan na, simbahan Katoliko. Pero ang katungtan na, Katoliko mo sugay gitungkod ni Kristo? Ha? Katoliko sugay gitungkod ni Kristo? Atong pamatud-an niya sa kasaysayan. Si Job lingon. Job. Hindi nga lili Mateo sister. Job was also. Lingon. Watch the history. Read the history and see. Basaha ang kasaysayan. Meron basaha mo na itong kasaysayan? Kaysa Isaias 41, versikulo 4, nag-ingon ang Diyos. Ako ang Diyos o ako ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Karon, tanaw na to ang kasaysayan. Kung unsang simbahan na ang nagtupod o ang gitupod yun ni Kristo. Una, tingnan na ako isuwag nun or isuwag? Isuwag na to gano'n. Reference. Kanino ba ng Biblia? Kung ba ang kasaysayan? Kaya ang Diyos may nagbuot sa kasaysayan. Bukag daw mga libro na walay gilabanan. Gitawag niya sa simbahan o gitawag niya sa ato ang panggoberno karon og standard references. Kung ilay standard references, dili sa Katoliko, di ko sa Protestante, para nila akong tanan. Una nga encyclopedia. Gruy niya ang encyclopedia. Volume 5. Okay, anak. Gruy niya ang encyclopedia, Volume 5, page 106, tingin mo dito. The Catholic Church was founded by Jesus Christ. Huwag gilabanan nga libro. Pero nagtug-an nato na ang simbahan Katoliko gitungkod ni Kristo. Daghan kayo na. Ikadua, International Encyclopedia Volume 15, page 520. Di na lang ito natin sa on, di na kamo na research po kung kaya kung ihat na tanan kayo, di na po na research, no? International Encyclopedia Volume 15, page 520. Ingon na si Kristo, adunay duha ka kinaiya, tawhanon og Dios Lord, o nahisama usab niini ang iyang simbahan, ang simbahan Katoliko, nga siya mismo mao'y magtutukod. Ano? Pag-uwi ginabanan nga, kinaiya nag-eskwela din college, na? Wala college din? Wala na college. Nawi subject na Philippine History by Zonia Saide, ang libro ninyo. Usa ka istorya sa Pilipinas, si Zonia Saide. Philippine History, sinulat ni Zonia Saide. Nasa chapter 9. Wag mo ba sa page, nakalipat ko. Wala na sa Pilipinas nga niya. Basta kay Zonia Saide, Philippine History. Ngayon dito niya sa chapter 9. The greatest legacy of Spain to the Philippines. Ngayon dito. The Philippines become Christian. Specifically, Roman Catholic religion. Strangely, this religion was originated from the Palestine, and the founder was Jesus Christ. Although sa dili, during my fourth year college years, fourth year mamialang ng Taiba, Philippine History, ang akong teacher anak usang ka Iglesia ni Cristo, wag yun na mo na-discuss. Wag yun ni chapter 9. Tingnan mo, wag yun ni o chapter 9. I don't know why. Wag ko ba gano'n? Basta kay, it is clearly stated in the Philippine history by Zonia Saide, the greatest legacy of Spain to the Philippines, that Philippines become Christian, specifically Roman Catholic religion. Strangely, this religion was originated from the Palestine, and the founder was Jesus Christ. Mismong libro sa kasaysayan nagtungkad na ang simbahan Katoliko gitungkol na ni Kristo. Muna na ito, mamanahatod ka nun. Kung naay mo sumpang na ang simbahan Katoliko gitungkol ni Kristo, takutan na sila. Ron, kung di si Kristo may nagtungkol sa simbahan Katoliko, kinsa may nagtungkol nini.
Di ba yabu sila yan? Wak sila yung ikatubang. Dahil ba yun? Si Constantine, Brad. Ano mo ba nun? Si Constantine. Ha? Huwag ka matao si Constantine na tao na yung inahan na si Santa Elena. Nausan na ka, di muto mga Katoliko. Hawag lang na siya may nagtungkol sa Katoliko. Nakuha niya ako lagi? Nakuha niya ako punto? So, kinsa man. Ang kali, wala'y bisang usa na makahatag ng pangalan. Sabi mo niya, si Talpulano, Brad, kung ito ko sa Katoliko. Talpulano. Nakuha ba niya ako punto? Daghan kayo mga standard phrases. Word ang anak ka na book of Acts. Libro nila, ako ay libro. Ako, hinigay ko, basta mahagi ko mga mall. Hinigay ko, add ko na itong mga bookstore. National bookstore. Kaya ganahan kong libro na. Hindi na ganahan akong libro. No? Kailangan mo basa-basa. Akong gitay, yun. Dito ko, Manila, gitay na ko. Gusto ko, lagay nga version. So, Lord, ang anak ka na book of Acts. Kata ko nabasa nito, World Almanac and the Book of Acts, edition 2011, nasa page 704. Na dito, gitali ang mga religion sa tibok kalibutan ng anak o religion. Kaya dito, Catholic Church. Founder, Jesus Christ. Year, 33 AD. Where? Jerusalem. Kung baka itong maong libro, pwede nagkasuhan sa mga protestante. Pero anong hindi ba sila magkakaso? Anong hindi ba sila pwede magkutang-utang kung ilahan? Iglesia ni Cristo, founded by Jesus Christ. Kung hindi ba sila makaputang yan at kung kaya, dili dawaton sa international standard. Ha? Dili dawaton sa international standard. Kaya wala'y sakto ma-prove. Pero ang Katoliko, daghan kayo libro na pamatuon nga hindi dito kundi Kristo. Ibig ba? Uy, sakto na mag-code yan? Ha? Ha? Ang mga kalagan, pero may Katoliko nga dito kundi Kristo rin? O may Katoliko mabasa sa Biblia? Mamulit ang kau, di ba? Ako tanya mo niyo, naibabasa Katoliko sa Biblia, wala? 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 Wala. Tama ba? Wala? Wala yung bata, diba? Ito gusto niyo bata, ha? Tama mo niya, kaya mo sila sa kayo nito, kung mo ito isundon? Ha? Wala? Kung magiging tao, pulong Katoliko niya sa atong Biblia, siguro ang imong Biblia inline sa kahulugan o pulong pinulungan niya Katoliko. I tell you, dili ka makabasa o pulong na irot sa English sa Bible. Sakto dili. Sakto. O sa may mabasahan mo sa English sa Bible. Go. Dili irot. The word Catholic is not Bisaya na lingwahe. Ang Katoliko o sa Griego na pinulungan na yung nagahulugan hingga nila sa Griego na pinulungan Katohones. Na nagpasabot o alam sa tanan or makailapon or universal. Na may prasalmon, pwede niyo i-type ni Merriam Dictionary. Word Catholic, ang hatagan ka ni Merriam Dictionary, universal. Makailapon. Ang mga na, gitagna badaan ni propeta o sa mga propeta na ang simbahan sa Diyos pagkakahon o makailapon o alam sa talagason? Yes! Kaya sa San Marcos 11:17. Marcos 11:17. Naingon si Kristo, ang akong balay, pagkakahon o balay, alam ko alam sa talagason. Universal. Makay-lapon. Kung hindi kita word for word na Catholic, Katohones, mabasa na ito sa Greek na Bible, nasa buhat ng Greek. Mabasa yung word Katohones. Pero again, dili na ni Sisani makita tao Greek, kaya nabisod ganit ang sabot kong Tagalog. No? Ang nila nila, turon na pagka-istorya. You cannot read as particular word kung English at sa Bisaya, hindi nyo mabasahan. Tinahang yung pagkatawag sa ihang original na text. Now, o sa priba, itaas na kong kamay lang. O sa priba, o sa timaan sa simbahan, ito yung pasasod kamay. O sa tulungan na timaan matog sa simbahan, hindi sa pangalan, kundi sa simbahan. O sa Santos Katoliko o Apostoliko. Kung ano po saman? Ano po saman? Tungod kaya, o sa lamang kasimbahan ang itong kundi,
Kristo. Wala ingon si Kristo, I will build my churches. Wala. O sa ingon Kristo, I will build my church. Singular. Sa ito ba? O sa lamang kasimbahan ng dito kundi Kristo, dili daghan. Usa kasimbahan. Usa ka magtuo. Efeso 4:4 nga sa 5. Efeso 4:4 nga 5. Usa ka magtuo. Dili pwede daghan. Dili na pwede manutong sa kanta ni Maxorban. Nakita mo na kanta mo sa kanta ni Maxorban? Kanang unique nga pamilya? Uy, kapamilan mo ron? Ano ba ang sinundan? Ang akong lolo, Romano Katoliko, ang akong lola, saksi ni Jehovah. Ano ba ron? Dili pwede ilalahi. O sa gingon sa Efeso 4:5, usa lamang kapag tuo. Kung diili mo sa kapag tuo, kinahanglan nga mailalong kita sa usa ka panon. San Juan 10:16. San Juan 10. Ano sa Juan 17:11. Juan 10:16. Pasensya na mo lahat kay naman ako yung PowerPoint niya. Kung ano na pa. Ingon si Padre, if you can have a PowerPoint, at least make your talk powerful. No. So, kung ano yung PowerPoint, imuha na ko na itong powerful ang atang talk. San Juan 17:11 ingon si Kristo, Amahan, hiusaha sila ingon nga ako ug ikaw usara. Mao ni pagkamot sa Ginoo. Dili sa gusto og panagbulag-bulag. Gusto sa Dios nga mahiusa ta. San Juan 10:16 ingon si Kristo, daghan pa ako mga karnero nga wala may sakop sa akong turil. Tawgon ko sila, o kung magadungog sila sa akong tingog, mapati sila, aron sila mahiusa sa usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay. Gusto sa Ginoo nga mahiusa ta sa usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay. Kinsa man ang atong magbalantay? Ha? Kinsa ka atong magbalantay? Ang dibinda ni Kristo nga mao si San Pedro ug ang iyang mga sumusunod. San Juan 21:15 ngadto sa 17. Juan 21:15 ngadto sa 17. Kung nahinumduman ninyo nga si Kristo gilimod, kapilang higayon? Katulog higayon ni San Pedro. Sa nanaban house niya ni adto usab siya ngadto kay Pedro mingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Kasi ito ba ni San Pedro? Oo, Ginoo, gihigugma ko ikaw. Kung mao ka na, ati ba na ang akong mga karnero? Nagtana pabalik si Kristo nga doon kay Pedro mingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Ikaw higayon nga pagpangutana, sama nga pangutana. Kasi ito ba ni Pedro? Oo, Ginoo, gihigugma ko ikaw. Kung mao ka na, ati ba na ang akong mga lating karnero? Sa ikatulong higayon, pangutana na po si Kristo, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? O sa kagatiwon mo, Sister Madel, kung pangutana mo kaso sa natawa, katulong, same na question. Kung kita ba nito, simbalik. Tutok na ko. Di ba? O sa kanyang rason na nung katulog yun kung pangutana ni Kristo sa San Pedro. Dagan ang mga nagawas ng mga ideas sa mga scholars nila. Na, basi nung dili sure si Pedro magtubag niya? Or ipakita dili na kinahanglan firm ang iyang answer. Yan yung Kristo, kumaw ka na at himanda ang akong mga karnero. Kinsa ang karnero? Salmo 59:13. Ang katauhan. Kita, mao ang katauhan. Kita ang mga karnero sa Diyos. Lagi pa atiman sa Diyos. Kinsa yung atiman? Ang Santo Papa. Usa kapag tuo. Usa kapanon. O usa ka magbalantay. Dili pwede o daghan. Dili pwede o magkabuwag-buwag. Kay dili ka mabuton sa Ginoo nga magka bahin-bahin kita. Gani si San Pablo na pahinumdum ka na to sa Roma 16. Roma 16 ngadto sa 18. Niingon sa Pablo, pagbantay ka mo di ato mga tao nga mo anhan aninyo aron sa pagpasilaag kaninyo ug aron nga kamo babahin-bahin. Pagbantay. Ha? Ipahinumdum man sa Pablo, pagbantay.
kay sigyat ang imong pagtuo, gibahing-bahing ta. Ha? Gibahing-bahing ta. Sa buhaton, i-educate inyong mga anak. Ha? Ayaw mo ka nga. Igos ba igos, una katamalan. Mas maayo nga, baksina niyan. Wala sunod domingo, paapila yung mga anak. Ha? Yung mga bana. Oy, dahil yung mga bahay, no? Yung mga bana, paapila nyo sa seminar. Naanag lagi, i-active naman ko. Ano mo kamaron? No? Kapag, hey, bana nga, ingon sa asawa dong, malimbat na dong. Ay, i-active naman ko dahil. I-active naman ko. Halos ka naman, i-active. Tapos may kabo, nag-suggestion ko na sila. Matay ang asawa ng bana. Pagito sa langit. Sulit so, inahanong ang anak. Gipara ni sa Pedro ang bana. Di mo sa yun. Ano di mo man yung pasablon na nakasuot naman akong asawa ang anak. Tawag sa tubang sa Pedro. Gi-active naman kanila. Niya anak kas gawas. Ha? Delikado kaya nag-i-active na ako. Usa kapag ko. Sunod, sa talagang ng timaan. Usa, Santos. Nganong Santos man? Brad, di mo mo nga ang simbahan Santos. Kaysa Katoliko, naghahan kayong makasa. Sala. Di mo mo nga Santos sa simbahan. Tingnan mo iso. Ang simbahan na himong Santos, dili tungod sa iyong membro. Kung dili tungod sa iyong magtutukod na Santos sa kanang Santos. San Juan 6:68. No? San Juan 6:68. Roma 11:16. Ang unang tipik, balaan usab ang mga sakop nili, ang mga bunga nili. Again, ang balikod. Wala na pasabot na kung kay Santos at timaan sa simbahan, mga Santos na nasa simbahan. Naghahanap po makasasala. Naagap po yung mga Hitachi. Ano mo ang Hitachi? Mga membro sa Hitachi. Mga himantayon, tabihan, chismosa. No? Kung ano na Hitachi ko na. Daghan makasasala. Nga naman, tungod kay human as we are. Tawhadon ta, masayong ta. Pero wala na pasabot na dili na ta pwede mahimong Santos. Kung ang simbahan na punga ang mga Santos. Pero kung galing, na kayo nakasasala na sa simbahan, wala na nakapahimong mga simbahan na himo ng piki. Remember, one Jew does not make all disciples. Ang sa kahudas, wala nakapahimong sa kanang apostoles. Dili ka mo hudas sa pundok na Jesus. Pigil na ang pundok na Jesus. Kung ato ko ang ratio and proportion. No? Ratio and proportion. Kami na yung ratio and proportion. Math major lang mo, no? Ratio and proportion. Kung ato ko ang ratio, 1:12. Sa 12 ka buok na usa ka, udas. Sa 24 ka buok na ay 2 ka, udas. Sa 36 ka buok na ay 3. Sa 48 na ay 4. Sa 60 na ay 5. Atong nag-informal dito, ang Katoliko adunay 1.3 billion ka mga members. Sa 1 million, sa 12 billion na members na ay 1 billion ka man doon. Kung ratio and proportion at umaon, wala dili ikatingala. Nagdahan kayo Katoliko nga madumol. Ha? Pero diyan ko na sa Ginoo. Jeremias 5:26 ni mo ng Ginoo. Sa akong katawan na daghan kayo mga dautan. Wala ka na mga nagdoon sa simbahan, nagpamatuod na sila na matuod ka na simbahan. Wala na-apil na sila sa nakapamatuod. Pero wala pasabot na magpabili na lang bumudihan. Ato sila giauhan naman, bago. Sa Mateo 13:47, ang gihariya sa Diyos sama sa usa ka baling. Kapamilya, magbaling mo, magbidagat ka rin. Ano ay dagat ka rin? Subat. Asa na subat? Kaya ay baling din ay baling? Kada baling mga, di ba sa baling mix-mix ang makuha? O hindi yung puros, mga dito ti isda. Pag sa Mateo 13:47, ang gihariya sa Diyos sama sa usa ka baling. Hindi puros baling ang makuha na agyoy mga suhi. Kung giingon pa, diha sa usa ka bulig na lubi ko, no? Na-ajoy, tuwa. Di ko matuwa, no? Na-agyo na. Kaya man, ang simbahan, dili museum sa mga santos, kundi ospital sa makasasala. San Mateo 9:13. Ako ba isuwat? Ito no, ang blackboard, no? San Mateo 9:13. Ingon si Kristo, kaya wala akong muanhiyan sa magtawag sa mga taong matawag.
sa mga mata sa sala. Kung ang mga Protestante nangita sa Diyos, ang Katoliko gipangita sa Diyos. Uy, asa dito, gipangita o nangita? Mas nindot ang gipangita. Kay maunay hihigugpa pag-ayo. Ingon si Kristo, kay wala ko mualihan sa pagtawag sa mga matarong, kundi alang sa mga mata sa sala. Pero, wala na pasabuthan o magpaghilig na sa kong pagkabasanay ko. Every now and then, malikamot ka na mahimong santos. Kaya kung mo masantos? Ha? Di mo ka na masantos? Uy, di mo malangit kung di mo masantos. Kaya ang tanan niya ko sa langit, santos. Santos na dili nila o nila. Ang atong mga katibulangan, tunas na sa langit. Pero wala lang i-canonize. Like kung i-canonize, ako sa mga ganang i-canonize ko. Kasi ma-absent na yung stupido ka bukod. Ha? Anyway, dahil itakit ko na lang na santos, no? At lang may. Ikatulong tibaan. Usa, santos, ikatulong. Usa? Katoliko. Usa sa mga katoliko? Matay, lapon. Sa Mateo 28, 19 nga to sa 20. Naaya, tulo, kasay. Imo sa gigon, Catholic in praise, Catholic in time, Catholic in teaching. Imo si Kristo. Pangalakaw pamungat ko sa tibuok kalibutan. Catholic in praise. Tulungin sila sa tanan niya kung itulong kanino. Catholic in teaching. O hinundubi, ako magawbalan niyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Catholic in time. Sa ato pa, kinahanglan nga usa ka simbahan mo ang kung gani katiloko sa Kristo, kinahanglan makabalik siya panahon sa mga apostoles. Dili pwede maghuwag pa ilang pastor kaysa ilang simbahan. Dili pwede. Pili na. Kung ang iyang simbahan, mas maghuwag pa ilang pastor. Dili pwede. Nilungkot sa timong kalibutan. Musulay ka sa timong kalibutan, aduna dyan kanto. Dili ko. Ha? Isa na asa mo na pita, na Katoliko. Lungkot sa timong kalibutan. Ikaw pa, apostoliko. Apostolic. Naramay simbahan na apostolic church full. Magbantay ka niya, pagpari-pari, hindi ako na sila po. Apostoliko. Saan masabot ang apostoliko? Si San Pablo Gayon, kay gitupod ka mo sa patutulanan sa mga apostoles. Kinahanglan nga ito simbahan, makabalik panahon ni San Pedro. Abang ka na, kinsa simbahan na makabalik panahon ni San Pedro. O nalain, simbahan Katoliko na lang. Kinsa ako sa nagpapanganon? Ay, nakalimot ka mo? Kisa na sa napapakaroon? O, Pope Leo XIV. Kisa isundan ni Pope Leo XIV. Pope Francis. Kisa isundan ni Pope Francis. Pope John. Pope John Paul ba? Pope Benedict XVI. Kisa isundan ni Pope Benedict XVI. Pope John Paul II. Kisa isundan ni Pope John Paul II. Pope John the First. Na namatay ang mga 6 months na sa pagkasalubaba, isunod na yung si Pope John Paul II. Kisa isunod ni Pope John Paul I. Mag-atras-atras ka. Sabaw mo, mutubog sa dili, ito na lang madali. Muabot yun ka sa panahon ni San Pedro. Mubalik yun ka sa panahon ni San Pedro. Ingon anak na unique ang atong simbahan. That is how apostolic we are. Ikapila na sa tumapa si Pope Leo the 14th. Sakto niyang tumago. Ang pinito mo, brad. Ako ba na eh? Ikaw bilang? Ika-265 Kasanto Papa si Pope Leo. Why bugtok na ko tayo? Kikan sa panahon ni San Pedro. Hantong di na itong panahon. Only the Catholic Church can trace back sa iyang origin that to sa mga apostoles. Mo na ikaw ang taon. Apostolic. Abang ka na. Importante ba ang simbahan alam sa kaluwasan? Importante din eh. Importante kayo. Pero importante kayo. Hindi po dinatubuhan si Kristo kaya lawas. Kaysa kuno sa ulo ni si Kristo po ang ulo sa lawas na bawang simbahan. The church is the physical body of Christ. Hindi po dibuhan si Kristo sa iyang lawas. The Catholic Church is the physical body of Christ. Importante kayo ang matuon kasi man. Last na yung punto.
Nga ba nga Roman Catholic man na? Brad, Pilipino Catholic mo, Brad, di ba may Roman Catholic? Kaya wala mo sabihin atong Roma. Atong Roma, wa? Ano na Roman Catholic man na? Ano ka? Because our faith dito sa Roma na ang pagtulog kagagitan, no? Roma 1:8. Diyon sa Pablo na pasalamat ako kaninyo kamong taga Roma. Kay tungod kaninyo, di kailap ang pagtuo ngadto sa tibuok kalibutan. Dahil sa Brad, Pilipinas naman, dapat Pilipino Katolik na. Atong simple nga ang luhiyan niya na pag-abot sa Cebuana sa Bohol, wala siya nahimong buhulana. Sakto? Pag-abot sa Palawan Punsya sa Trinidad, wala siya nahimong Trinidad Punsya. Sakto? Ang pagtuo na may kailang sa tibok kalibutan ganito sa Roma to give emphasis ang mailahan na pinipagtuuhan na nagikan kayo sa malahos ng apostoles. We name ourselves as Roman Catholic. Amen ba? Kung kuling kamay na ito. Salamat kung kayo mo ito. Ano ito?